tatlong paraan para malabanan ang tukso ng demonyo na tinuturo din at pinakita ng ating Panginoon sa nabasang Ebanghelyo. Una, kailangan matuto tayong magpahindi sa tukso ng demonyo. Learn to say no to the devil. Hindi lahat ng sasabihin ng demonyo o nararamdaman natin, kailangan tayo ay sumunod at gawin sa ating buhay. Tingnan niyo po kung anong ginawa ng ating Panginoon. Ano man ang sabihin ng demonyo, hindi siya nakikinig, hindi niya sinusundan. Siya'y nagpahindi. Jesus said no 3 times to the temptation of the devil. Pag hindi tayo nagpahindi, yan yung bitag ng demonyo. Tanong ko po sa inyo, pag kayo po ay kumuha ng palaka at itinapon niyo po sa kumukulong tubig, ano po mangyayari doon sa palaka? Di ba po, lulundag? Dahil ito po ay mapapasok. Pero kung kukuha ka ng buhay na palaka, ilalagay mo sa tubig na malamig at paunti-unti sisindihan mo yung apoy, paiinitin. Papalakasin mo ng paunti-unti, hindi mamamalayan ng palaka na kumukulo na pala yung tubig at siya ay mamamatay, maluluto. Tanong ko po sa inyo ito, ano ang nakapatay doon sa palaka? Yung po bang kumukulong tubig? Hindi po, di ba? Ang nakapatay sa palaka ay yung kahit na nararamdaman niya na kumukulo, nasasaktan siya, hindi pa rin siya lumundag. Hindi pa rin siya umalis. Tanong, bakit hindi siya umalis? Kasi nasanay na siya. At hindi po ba ganyan din ang kwento natin madalas? Ang tukso, ang masama, hindi ka naman uumpisan yan sa mga malalaking bagay. Kasi matatakot ka eh. Inuumpisan tayo ng masama sa mga maliliit na tukso, maliliit na kasalanan. Yung mga mahihilig pong manigarilyo sa inyo, paano kayo nag-umpisa sa paninigarilyo? Hindi po ba sa paisa-isang stick? Amen? Yung mga mahilig na umiinom sa inyo, paano kayo nag-umpisang uminom? Hindi ba sa tigi-isang baso lang, tigi-isang bote? Di po ba? Ay yung mga lulong na sa pagsusugal, paano nag-umpisa? Nakakita lang ng online games. Ano sinabi? 5 piso lang naman. Tatuwaan lang naman. Pampalipas oras lang naman. Natatalo. Tigli 5 piso. 10 piso para makabawi ako. Natatalo pa rin. 10 piso. 20 pesos. Naging 50 pesos. Naging 100 pesos. Naging 1,000 pesos hanggang nabigla na. Aba? Tig 50,000 pesos, 100,000 pesos ng binebet. Dahil palaging talo ang nasa isip niya, kailangan kong bumawi. Sayang ang pera. Hanggang nabigla na lang, baon na sa pagkautang, baon na dahil sa bisyo ng sugal. Amen? Saan nag-umpisa? Doon sa tigpipiso-piso lang. Paunti-unti. Ganyan din po, yung mga nangaliwa, yung mga hindi naging tapat sa kanilang asawa. Paano nag-umpisa? Tingnan niyo po kung anong kwento. Nag-umpisa sa text. Di po ba? Kinukumusta ng ibang babae? Ginu-good evening? Ginu-good night? Tinetext ng Japan. Alam niyo yung Japan? Just always pray at night. Tapos ng Japan, meron ng Italy. Alam niyo yung Italy? I trust and love you. Tinetext na, kumusta ka na? Tapos nag-reply naman si lalaki, ito nag-away kami ng asawa ko. Magre-reply naman, hindi kasi alam ng asawa mo kung gaano ka ka-sweet, kung gaano ka kabait. Buti na lang ako na-appreciate kita. Gusto mo ba magkape tayong dalawa? Ayun. Pagkatapos ng text, pagkakape. Pagkatapos ng pagkakape, restaurant. Pagkatapos sa restaurant, mall muna. Kayo naman, gusto nyo hotel agad? Diba? Magmo-mall muna yan. Pagkatapos sa Luneta, sa park. Pagkatapos doon muna sila. Sa sasakyan, sila lang dalawa. Pagkatapos sa sasakyan, yun, sa motel na. Aba, tumaas na yung taste. Hindi na lang motel, hotel na. Hindi lang hotel, tumaas na, nag-upgrade na, nag-ibang bansa. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Hanggang pag nalaman ng misis, sag-away, saan nagumpisa? Di ba sa pa-text-text lang? Bakit naging malala? Bakit naging grabe? Kasi hindi natutong magpahindi. Sige lang ng sige.
oo lang ng oo. Tignan niyo po kung gaano kahalaga ang pagsasabi na hindi, tama na sa tukso ng masama. That is the number one way to fight temptation. Say no always to the devil. Pero pangalawa, alamin mo ang salita ng Diyos. Wala kang paglaban sa tukso ng demonyo kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Bawat tukso ng demonyo, meron siyang sagot. At saan nagmumula ang sagot niya? Sabi ng ating Panginoon, ayon sa kasulatan, may panlaban si Jesus. Saan galing? Sa banal na kasulatan. Tanong ko po sa inyo, anong alam niyo sa Biblia? Kung minsan totoo po ang paratang ng mga kapatid nating Kristiyano. Tayo mga Katoliko, wala tayong kaalam-alam sa Biblia. Tayo mga Katoliko, kakaunti ang alam natin sa Biblia. Palagi tayong nagsisimba, marami tayong tradisyon, pero ang nakakalimutan natin, napaka-importante, ang salita ng Diyos. Dahil kung wala ang salita ng Diyos sa iyong isip at puso, makakapasok ang masama, wala kang panlaban sa Kanya. Pero alam niyo po, kung marunong lang kayong magdasal ng Ama namin at ng Aba Ginong Maria, may alam na kayo tungkol sa Biblia. Amen? Dahil yung dalawang panalangin na yon, the Our Father and the Hail Mary, are biblical. Mababasa niyo po yon sa mabuting balita. Pero nakakalungkot na kwento, ang dami ko pong mga kinakasal ngayon. Pag ini-interview po namin sila, isa sa tanong namin sa kanila, ano yung dasal na alam niyo? Tatanungin po namin at mabibigla po kayo. Wala silang alam na dasal. Kahit na Ama namin, kahit na Aba Ginong Maria, walang alam na dasal. No wonder, ngayon ko na po napagtanto, ang daming hindi nagtatagal sa kanilang pagsasama. Ang daming mga nag-aaway, ang daming naghihiwalay. Bakit? Hindi nagdarasal eh. Lalong-lalo na ang kanilang pagdarasal hindi nakaugat sa banal na kasulatan. Paano nila lalabanan ang masama kung hindi sila nagdadasal? Lalong-lalo na, wala po sila alam sa salita ng Diyos. Kung yung dalawang dasal lang na yon, dinadasal natin araw-araw, hindi tayo mapapasama. Subukan nyo man po. Pag kayo ay natutukso o pag iniisip nyo kayo ay magkasala, pray the Our Father. Pray the Hail Mary. Kung nagkasala ka na, paulit-ulit, pray the Our Father. Pray the Hail Mary. Kaya nga po sabi nila, ang demonyo takot na takot sa rosaryo. Bakit? Paulit-ulit mo sinasabi. Yung Ama namin at saka Aba Ginong Maria. Araw-araw natin dasalin, galing sa salita ng Diyos, malalabanan mo ang tukso ng demonyo. Amen? But third and lastly, panghuli, kailangan matuto tayong sumunod sa Diyos. Say yes to God. Alam ko po, napakahirap sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Dahil ang kagustuhan ng Diyos madalas, mahirap. Tingnan nyo nga po ang ating Panginoon. Sabi sa ating nabasang ebanghelyo, siya ay dinala ng Espiritu sa disyerto. Ang hirap. Anong gagawin niya sa disyerto? Tuyo, mainit, walang pagkain. Pero yun ang kagustuhan ng Ama. Pero ginawa niya para saan? Para sa ikabubuti natin. Dinala siya ng Ama doon para makipaglaban sa masama at para ipakita sa atin itong mabuting balita na kaya nating puksain, kaya nating talunin ang masama. Kung nagawa ng ating Panginoon, magagawa din natin. Paano? Basta't sundan mo araw-araw ang kagustuhan ng Diyos. Say yes to the Lord every day. Amen? Noong pong Ash Wednesday, dahil sunod-sunod yung mga misa, alas 5 pa lang po ng umaga, nagmimisa na po ako. Naka-4 na po ako misa. Hindi pa po ako kumain. At hindi pa po ako nakapag-break. So medyo masakit na po yung aking tiyan. Kaya sabi ko po doon sa isang chapel, uuwi muna ako sa kumbento, papahinga. Lalong-lalo na masakit na po ang tiyan ko. Pag-uwi ko po dito, paglabas ko pa lang po ng sasakyan, meron na pong bisita, isang babae, follower. Hindi pa man po ako makapunta sa CR, agad-agad niyakap na ako. Umiiyak, umahagulgol, sinasabi yung problema. Gusto ko pong tumakas. Gusto ko sabihin, sakit na yung tiyan ko. Pero hindi po ako makaalis. Dahil yun yung kagustuhan ng Diyos eh. Hindi po ba? Kahit na masakit yung aking nararamdaman, dinala siya ng Diyos dito, yung pala yung dahilan bakit pinauwi ako ng Diyos agad. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, lumalabas na po eh.
Konti na lang, sabi niya. Sige, ang hirap. Pero doon sa hirap, may biyaya. Amen? Kung susunod ka lang sa Diyos. Ang masama, baliktad. Pinapangako niya sarap, pero pagkatapos, hirap. Amen? Bakit kailangan nating labanan ang masama? Ang tukso ng demonyo. Ito po yung tandaan niyo. Dahil pag hindi mo nilabanan ang masama, nagiging kang masama. Pag hindi mo nilabanan ang tukso ng demonyo, nagkakaroon ng laman ang masama sa iyong pagkatao. At ito po yung tanong ko sa inyo. Sino ang namako kay Kristo sa krus? Who crucified Jesus on the cross? Ang demonyo po ba o ang tao? Diba ang tao? Ang tanong, bakit niya pinako ang isang napakabait, napakabuting tao? Isang taong nagmimilagro, isang taong tumutulong sa kanyang mga kapwa, isang taong walang pagnanais kung hindi maligtas ang iba. Dahil ang mga tao masama. See? Kung naging masama ka, makakasakit ka ng iba. Kung pinapabayaan mong maghari ang masama, hanggang ngayon, nagiging instrumento ka ng demonyo para hanggang ngayon, ipako mo pa rin si Kristo sa krus at hindi mo alam, ikaw din na nagiging dahilan ng sakit, hapdi at paghihirap ng iba. Kaya napakahalaga na labanan natin ang tukso ng demonyo para maiwasan natin na ikalat ang hapdi, ang sakit, ang kasamaan sa iba at maging daan tayo ng kaligtasan, ng kapayapaan at ng kabutihan sa ibang tao. Hilingin natin sa Diyos, bigyan tayong lakas, magpahigdi sa masama, alamin ang salita ng Diyos at palaging sumunod sa ating Ama. Hãy cho ta mong cầu để ngày sau ta gặp nhau, trao cho ta miếng trầu, trao hết tình duyên này. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang trôi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn. Hoài chờ người đứng bên hiên mau, thương em mây hồn ta ngát, tan mê man vào chốn này. Em như mây vội trôi mát, kề tắm cát ta vẫn còn đây. Trong nhân gian nhìn ai thấu, mong sao duyên mình không cạn, mang theo bao điều lưu luyến. Lang thang không bên đời, một ngày mưa rông vội rơi. Ta như con thuyền đang chơi vơi, buông lơi một chút nữa vời, giọt sương rơi nơi làn đời. Trong đêm nay mờ mây khói, chìm vào một giấc chiêm bao, mệt không say bằng câu đưa tình, gạt từng giọt nước mắt hối hẹn. Phải chờ